hanggang sa susunod, discipleship po. No? So mag-start po tayo. Kaya ito po ay lesson. Medyo boring siya kasi lesson po siya. We'll be using one of the books na gagamitin natin ay ito. No? So nabili ko pa siya. Little did I know. Kaya ko pala siya binili way back years in Cebu. Magagamit pala siya. No? So, we'll be talking about discipleship. Mamaya, it will be a reinforcement nung preaching ni Ate Malu kanina that sino nga ba si God? Because that's our first lesson when it comes to discipleship. No? Sino nga ba talaga si God? Because it will be hard to be a disciple if you don't know kung sino yung sinusundan mo. Okay? So that would be our first lesson. Let's bow down our heads. Let's pray. Father, we thank you for once again gathering us. We thank you that as we move forward in this program, God, it's not the program of the church. It's not a program of anyone. But God, we're asking that whatever we will be doing in this discipleship, anumang aming iisipin, pagpaplanuhan at gagawin moving forward, we pray that you will guide each one of us. God, as we sit down, habang nakaupo kami dito, we pray, will you please bestow upon our hearts, upon our spirits, the truth that we are all your disciples, that we are all the followers of Christ. So God, I pray that you will open the ears, you will open the eyes of our hearts, the ears of our hearts, that we may feel, that we may see your goodness and who you truly are. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gaano mo po kakilala ang asawa mo, Brother Rex? Sorry, ikaw ulit, no? Gaano mo siya kakilala? Kilalang kilala, no? Anong paborito niyang pagkain? Adobo. Adobong? Manok. Manok. Tama po ba? Ngumiti. Yung totoo. Totoo. Anong paborito niyang kulay? Nako, marami. Rainbow. Too many to mention. Pero ano po paborito niyo? Natatawa siya. Sorry, I need to have illustration. Pink. Pink. So meron, no? Now, the first lesson that we'll be talking about is who God is. Who am I that they say I am? Sabi, sino ba ako sa pananaw mo? Sino ba talaga ako according to them? Uulitin ko po, mahirap maging disipulo kung hindi mo kilala kung sino yung sinusunod mo. The very end of this lesson, i-end ko na po yung pinakadulo nito, the very conclusion of this lesson is to make God known to you and make God known to others. Or, pasimpleng ko pa, to know God and make God known. Mas madaling kabisaduhin. Again, to know God and to make God known. Sa Tagalog, kilalanin ang Diyos mo at maipakilala mo siya sa ibang tao. Walang disipulo na hindi niya kilala kung sino yung sinusundan niya. That's why ito po yung simula ng ating discipleship program or class, no? So yun yung unang tanong natin. Subukan nga nating tanongin or subukan nating sagutin. Sino ba ang Diyos? Meron po bang makakasagot? Sige, wala namang mali. Sino nga po ba ang Diyos? Hindi po si Lord. Okay lang po, walang problema. Si Lord po. Lord, pwede po makahiram ng isang mic. Sino ba si God? God is our Savior po. Our Savior. Yung isa ay Lord. Yung isa ay Savior. Pakinggan nga natin muna itong mga kabataan. Sino si God? Our mighty Creator.
Mighty Creator. O, isa-isa na natin yung mga medyo matagal. Tingnan Ano po? lang natin. Son of the living God. Son of the living God. Kukunin niya. Gustong sumagot. O, sige, Yung go. nagpakamatay po sa krus. Okay. Siya na namatay sa krus. Meron ba? Ang It's God, okay kung wala naman. Okay lang. ang God po ang ating Ama. Ang God ang ating Ama. Hindi ko natatakang si Christian, no? O, punta naman tayo sa medyo maedad. Maraming masasagot si Christian, eh. God is love. God is love. God ang Ama na ating Panginoong Kristo. God ang Okay. God ang mabuting Ama. God ang mabuting Ama. Punta na tayo sa pinakamatatanda. Okay na sana eh. Ganun po talaga, eh. Jesus is Lord. Jesus is Lord. J-I-L. Okay. God has a name. God has a And the name. name is Jesus Christ. And the name is Jesus Christ. Thank you po. No? Jesus is our shelter. Ito pala. So that simple question would really tell us sino nga ba ang Diyos at sino yung sinusunod ko. Because again, kung sino yung sinusunod mo, most likely dapat ganon ka rin. Again, kung sino yung sinusunod mo, most likely dapat ganoon ka rin. Pakipatay kasi naubos yung battery. No? Now we'll be reading in a verse. Please have your Bible. Hindi pwedeng walang Bible pag discipleship class kasi maliligaw tayo pare-pareho. No? So please have your Bible. We'll be reading in John chapter 8 verses 48 to 59. Let me get my phone. Sige po, bukas ng Bible kasi may mga tanungan po tayo. Hindi po pwedeng wala. Okay, John chapter 8, 48 to 59. Amen kung nandun na po. Amen. Thank you, Ate Este. Okay po, kung nandun na po kayo, babasa ako. Sa mga walang Bible, okay lang for now. Pero kung nandun na po kayo, please follow me. John chapter 8, verses 48 onwards. The Jews answered him, "Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon?" Pag binasa niyo po kasi yung mga prior verses niyan, yan yung ang Diyos ay nagpapagaling and so whatsoever. So ang paratang sa kanya, ikaw di ba ay isang Samaritano at may demonyo sa loob mo. Ikaw ay pinapatakbo, minamanipulate ng demonyo. But Jesus answered, verse 49, Jesus answered, "I did not have a demon, but I honor my Father and you dishonor me." 50, "Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." Dito na magpapasok yung kontrobersya. Kasi ito yung statement ni Jesus, no? Ito na yung nag-trigger. Ito na yung nagpapanting ng tenga ng mga Hudyo. Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus in verse 51, "Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." Ha? Talaga, hindi mamamatay? No? Hindi mamamatay. So that's the controversy. Basahin natin yung kasunod. The Jews said to him, "Now we know that you have a demon." Ngayon, napatunayan na namin talagang may demonyo ka sa katawan. Ngayon, napatunayan na namin na you are somewhat crazy. No? Wala ka sa sarili mong katinuan para sabihin mo na walang sila na makakakilala at magkikip ng word mo ay hindi mamamatay. No? So yan po yung dalawang character, the Hudyo, the Jews, and Jesus. Now, let's continue reading. Are you great?
Are you greater than our father Abraham, who died, and the prophets died? Who do you make yourself out to be? I want you to be very particular with this. No? Ang mga Hudyo po, ang lagi lang nilang pinaniniwalaan si Abraham, no? At saka yung mga propeta, si Moses in particular, no? Si Abraham kasi that's their father, sila yung si Abraham yung pinangakuan. Kaya nila kinikilala si Abraham. Kasi si Abraham ang sinabi, through you there will be many nations, as many as the sand on the sea, as many as the stars in the sky. Kaya po nila pinaniniwalaan si Abraham. Si Moses, kaya naman nila pinaniniwalaan kasi si Moses ang binabaan ng ng batas, ng kautusan, no? Siya yung binabaan, na yun po yung patuloy nilang sinusunod, nire-recite, no? Kaya yung dalawang ito ang pinaniniwalaan nila. And the other prophets pa na pinaniniwalaan nila, Elijah, no, and Isaiah, and Jeremiah, the other prophets. Now, yun yung kontesta nila. Mas magaling ka pa ba sa ninuno namin na si Abraham? Mas magaling ka pa ba sa ninuno namin na si Moses? Paano mangyayari yun? Now, yun yung kontesta nila. Jesus answered in verse 54. Jesus answered, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say He is our God. But you have not known Him. I know Him. If I were to say that I do not know Him, I would be a liar like you. But I do know Him and keep His word. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. Now, lalo silang nalito. Paanong si Abraham, ang hinihintay niya na glory ay makita ka, si Jesus? No? Paanong mangyayari yon? Ito yung kontesta nila, yung susunod na verse. Paanong mangyayari? Over 50 years old ka na ba? Remember, 30 plus lang si Jesus. Paano mangyayari? Nakita mo ba sila Abraham? Nakita mo ba sila Moses? Mas matanda sila sa'yo. Paano kanila makikita? Nandito ka ngayon, sila patay na. Are you seeing the contradiction? Are you seeing the conflict? Yun po yung conflict. Ang problema ng conflict, hindi po kasi talaga nila matanggap at ayaw nilang kilalanin si Jesus na sinasabi na nga ni Jesus at pinapakilala niya sarili niya bilang Diyos. No? Bilang Diyos. Kaya nga sabi ko kay Ate Malu kanina, Ate Malu, sakto yung preaching kasi reinforcement kanina ng preaching na sino nga ba talaga ang Diyos? No? Later pag-usapan, tao lang nga ba siya? Tao nga lang ba siya? So let's continue. Last few verses. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Bakit po pupukulin si Jesus? Blasphemy. No? Lagi yan yung paratang sa kanya. No, you're blaspheming. No? Kasi tinuturing mo yung sarili mong Diyos. And again, mga kapatid, up to now, hindi po nila kinikilala si Jesus bilang Diyos. Bakit? Ano lang po pagkakilala nila sa specifically mga Israelita or the Israel, ano po pagkakilala nila kay Jesus? Tao, no? Si Jesus sa kanila ay tao lamang, no? Or some would call them prophets. Kaya nga po, kung babasahin natin in Matthew, teka lang, baka mamali na naman ako ng chapter. Pero it's in Matthew, I think familiar naman kayo dito. Tinanong ni Jesus ang mga disipulo, sino ako na
Matthew 16. Thank you, Christian. Matthew 16. In Matthew 16, meron dong account, tinanong ni Jesus ang mga disipulo. Ang tanong ni Jesus sa mga disipulo, sino ako according to them? No? Sumagot naman po yung mga disipulo. Ang sabi ng mga disipulo, sabi po nila kayo po ay si John the Baptist. Ang sabi po ng iba, kayo po si Elijah. Kayo po si Isaiah o yung iba pang propeta. No? Pero may isang disipulo na sumagot, yung kaninang preaching, yung bold in character. No? Ano po pangalan? Si Peter. Sumagot si Peter, no? Sagot niya, you are the Son of the living God. No? You are the Son of the living God. Now, I want you to go to that account, no? Yung pong mga disipulo na sumagot, sabi po nila kayo si John the Baptist, kayo po si Isaiah, si Elijah. Sila po ay physically kasama ni Jesus. Tama? Physically, eyewitness sila ni Jesus. No? At let's say, ilang taon or ilang months nilang kasama si Jesus. Pero, hindi talaga nila kilala si Jesus. Now, here's the question in faith. How much more kaya tayo na wala ni isa sa atin na nakakita physically kay Jesus? Meron po ba ditong nakakita kay Jesus physically? Wala. No? Wala. No? How much more? Tingnan niyo po ulit yung kwento ha. May mga disipulo kasama ni Jesus, nagpapagaling, nagpapakain, nagpapalayas ng mga demonyo, kasama. But ang pagkakakilala po sa kanila, o nila kay Jesus, hindi established. Sabi po kasi nila, kayo si John the Baptist. Sabi po kasi nila, kayo si Elijah. Kayo po hindi established. Now, I'll go back to the conflict. Ang conflict, how much more kaya tayo na hindi nakakita kay Jesus? Paano mo tatayuan ngayon yung faith mo? Paano mo ipaglalaban yung faith mo dahil may mga faith sa paligid na nagsasabi na ang Diyos, si Jesus ay tao lang? Lahat kaya tayo na nandito ngayon, pag sinabi sa iyo yun, si Jesus, tao lang yan eh. Tapos piniloso po ka, bakit nakita mo na ba si Jesus? How would you fight for your faith? How would you make a stand about your faith? Ang hirap, no? Lalo kapag po hindi mo talaga kilala, no? Maaari namang din yung iba kilala si Jesus pero hindi kinikilala. Now, i-park muna natin yung tanong na yan. Mamaya ipa-park natin, susubukan nating balikan, no? In 1 hour na mayroon tayo. Now, maraming relihiyon na nagsasabi, okay naman ako eh. Pare-pareho naman yan. No? Diyos din naman yung sinasamba ko, pinagsisimbahan ko, o pinupuntahan ko. Payag po ba kayo doon? Lahat naman yan patungo sa Diyos. Paano niyo po sasagutin yun? Pahiram nga pong mic. Thank you. Paano niyo sasagutin yun? Ito po kaibahan ng teaching sa teaching sa discipleship class. Ito ay class. So kailangan sumagot, kailangan nating wag po kayong matakot, no? Kasi kailangan natin talagang sumagot. Now, kung meron man tayong magiging sagot ay mali pala. Mga kapatid, wag po masasaktan, no? Okay lang po 'yun. At least maitama na natin ngayon. Kaysa po, ano po gusto ninyo? Habang buhay kayo na may hawak-hawak na information, tas kinamatayan nyo na pala, mali pala yung information na
na hawak nyo? O mas gugustuhin ninyo na yung information na meron kayo ngayon ay maitama bago nyo makamatayan? Ano pa mas gusto nyo? Una, pangalawa? Yung pangalawa, no? Kaya yan po yung sinasabi natin na, ay nako, nakamatayan niya na talaga yung mali niyang paniniwala, no? Mali niyang tayo. Now, going back to my question, sabi po ng karamihan, ng paligid, hindi ko alam kung narinig nyo na yon, pero ako nasabihan na kasi, no, ng mga ganyan. Hindi, pare-pareho din naman yan eh. No, doon din ang tungo niyan, iisang Diyos lang naman yan. Paano nyo po yun sasagutin? Si Christian na tatanungin ko kasi medyo malalim na itanong. Tapos sabot mo kay John Lloyd pagkatapos. Si Lloyd daw po muna. Ay, hindi, ikaw muna. Ano po, para po sa akin, mali po. Oo, ba? Kasi una sa lahat, kung tunay tayong naniniwala, kung isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin, lang lahat ng Kristiyano, sana isang church na lang. And lahat na ngayon, iisang Biblia ang pinanggahawakan. Pero may ibang mga sekta at denominasyon, hindi naniniwala sa Bible. At meron naman, naniniwala sa Bible, pero masyadong tinutwist yung Bible. So ngayon po, paano po natin malalaman kung tunay yung church na inaaniban natin? Kapag po ang tinataas natin at pinaniniwalaan natin, lahat po na nakasulat lang sa Scripture, yun po yung dapat nating, kumbaga parang aniban. Okay. So ngayon, pag may, halimbawa sinagot ako ni Christian, nako, makikipagdebate kasi ibang sabi mo, dapat iisa lang. Ano ba relihiyon mo? Kristiyano po. Kristiyano. Ibig sabihin, isa lang church nyo? Hindi po. Magkakaiba. Magkakaiba pa din po. Ang sinasabi ko lang pong point na ganun. Kung isa lang, kailangan kung mag-church tayo, dapat malapit po sa Bible. Yun lang. Hindi, sabi mo kanina, dapat iisa lang church. Pasensya na po, di po nakipagdebate. Okay? So mga kapatid, ang daming ganyan, no? Kaya we really need to be very careful, but we need to have the boldness of Peter. Alam niyo kung ba't bold si Peter? Kasi laging kasama ni Jesus. At saka si Peter, itinatama talaga ni Jesus. Mali yan, kaya get behind me, Satan. Ganon siya itama ni Jesus, no? So si Peter, very bold. Natututo kasi siya. Talagang tinatayuan niya yung pinaniniwala niya. But thank you for that, Christian. No? Thank you. I'll elaborate on that. John Lloyd. Ano po ulit tanong? Okay. Huwag mo kayong kabahan. Hindi, mga kapatid, ganito. Let's build each other up. Yun yung maging objective natin. No? Kaysa i-destroy kayo ng labas kasi hindi kayo build up ng loob. Nag-get nyo yung heart ko? That's my heart for each one of us. Let's build each other up. Tayo dapat yung nagpapalakasan, tayo yung mismong nagpapatatagan, tayo yung mismong nagpapatalasan. Para pag lumabas tayo, hindi tayo magogoyo. Hindi tayo masisway. No? Kaya kung meron man tayo mga ganitong tanungan, let it be an iron sharpening iron. Okay? So walang matalino dito. Kahit ako, mamamali ako for sure. No, walang mayroong manipulation ng knowledge o ng information. Kasi pare-pareho naman tayo may Bible, no? So kung may mga mali din ako masasabi, confront me, no? Walang problema yun sa akin. So ang tanong, John Lloyd, is, sabi kasi ng mundo, naku, iisa lang naman, okay na ako dito. Ganon din naman, Diyos din naman itong sinasabi. Pareho lang yung Diyos natin, no? Paano mo yun sasagutin? Halimbawa, particularly naririnig ko kasi yan sa tatay ko, Katoliko. Hindi, okay naman. Diyos din naman yung sinasamba ko doon. No? Sorry, pip-pip sa mga Katoliko. But I'm particularly giving example sa tatay ko na Katoliko. Sabi ng tatay ko, okay naman yan. Pare-pareho din namang Diyos yan. No? Paano kaya yon, Lloyd? Para sa akin po, parang hindi ako agree po doon na iisa yung Diyos na sinasamba natin. Kasi iba-iba po tayo ng faith eh. Okay. Iba-iba tayo ng sinusunod.
yung iba niniwala sa Bible, yung iba hindi naman po. Kaya natin, niniwala tayo sa Bible. Yung iba naman, yung faith nila sa naniwala din sa Bible, kaso sabi nga ni Christian, and agree ako doon na binabalik ko. Yan, iba yung interpretation. Correct. So, ayun po. Thank you. Okay. So, isa sa common denominator ng sagot ni Christian and Lloyd is a Bible-based believing group, no? Pero again, katulad din ng sabi nila, huwag din basta-bastang papasok na maniniwala porkit may hawak na Bible. No, marami din kasi may hawak ng Bible pero ginamit yung Bible in a wrong motive. No? Balikan natin history. Alam niyo kung ba tayo nasakop? Because of the Bible. Kaya nakarating dito yung Kristyanismo. Tingnan niyo po, pag inaral niyo yung history, ang hawak po ng mga Espanyol, kaya po ano dala nila? Dala ba nila yung warrior agad? Dala po ba nila warrior agad? Mga soldier, mga kawal? Pari. Just imagine, 333 years tayong napasa ilalim ng kolonya ng pananakop ng mga Espanyol, hindi tayo ginamitan ng tabak, hindi tayo ginamitan ng baril. Ano yung ginamit sa atin? Mindset ito gamit ang twisted Bible. Aralin niyo po ang history ng Pilipinas. Kaya marami pa rin po hanggang ngayon, pag inaral niyo yung statistics, mas marami pa rin talaga ang mga kapatid nating Katoliko. No? Mas marami pa rin po sila. Ganon katindi yung nangyari sa history. Na kung ano yung pinaniniwalaan nila noon hanggang ngayon, sabi ko nga sa inyo, hanggang sa kamatayan na nila. Hanggang may sinasabi pa silang kandado, sarado, tinapo na ang susi sa iba kung saan, sa dagat. Ganon po katindi. But the question is this, kung sila, mali yung term. Kung mayroong mga tao, mali kasi pag sila, magiging particular tayo sa grupo, no? Kung may mga tao na tinatayuan ang isang bagay na sa tingin nila ay tama, no, tama sa tingin nila. Hindi, I believe, tama ito. I sincerely believe, tama ito. Kung sila tinatayuan nila yon, bakit? This is a challenge, a question for all of us. Bakit tayo, nasabi natin, alam natin, tama, totoo, yung pinaniniwalaan natin, again and again, we don't have the boldness. We don't have the commitment na mayroon sila. Grabe commitment nila, mga kapatid. No, grabe. Kahit madaling araw pumunta ng church, punta na madaling araw, puno ang church. Grabe, diba? Ganon ang commitment nila. Pag umikot ng lagayan, puno. Meron pang lalakad pa hanggang sa makarating sa iba pa offering. May iba pang church, alam niyo po, ibang church, iba-iba offering, ibang box sa mission, ibang box sa ganito, ibang ganito. Why? That's a big question to all of us. Lahat tayo. Why? Bakit ganon? Na sinasabi ko, tama yung alam ko, pero bakit hindi ko matayuan, hindi ko malakaran, hindi ko maipaglaban? What's wrong? Maybe because, again and again, hindi talaga natin, kung aamin tayo, hindi talaga natin kilalang lubusan yung Diyos na kinikilala natin. Bakit? Kasi tuwing linggo lang tayo nakikinig eh. Paano mo makikilala ang Diyos kapag tuwing linggo ka lang makikinig ng salita ng Diyos? Pag hindi mo talaga inaral, like ng sinabi ng dalawa nating poging kabataan, how would you know what you are believing if you are not reading what you are believing? Kaya po maraming Kristiyano, no, lulugo-lugo, hindi maipagtanggol kasi tuwing linggo lang po nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa loob lang ng isang oras, kalahating oras pa doon tulog. Yung 15 minutes pa naka-cellphone pa.
paano natin ilalaban yung pagiging Kristiyano o anak ng Diyos natin? Again, wait lang po, Brother Ansel. Again, who do they say I am? Kasi marami po talagang magtatanong sa labas, sino ba Diyos mo? Diba? Lalo kapag meron kang kamag-anak na hindi kumikilala sa Kristiyano, sino ba Diyos mo? Ba't ako susunod dyan? Ba't ako a-attend dyan? Get po natin yon. That's the first lesson. That's the introduction nung pag-aaral natin. Then we'll go deeper now after Brother Anselmo. Po. Pupuri ako, papasalamat sa Panginoon. Ganun din kayo, alam ko, nasisiyahan kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, nakilala natin siya sa Bible. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makalarating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Siya yung salita, siya yung Bible. Binabasa natin. Ang salita na likha ang mundo. Sinabi din ni Jesus, hindi lamang sa tinapay bubuhay ang tao, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ay paglalaban natin ang Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Dati tayo, lasenggo, sugalor, babaero. Ano yung galing natin na hindi tama? Nawala na. Pinuto na yun ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso at isipan. Sapagkat alam natin, ang namumuhay sa katotohanan ay makikita sa pagsunod ng matuwid na katotohanan. Thank you po, Brother Anselmo. Thank you na inintroduce mo na yung next verse natin, no? Tama po yun. In John 14, yun po yung sinasabi. Please read with me in John 14, verses 1 to 17. Please take note ha, kung makapag-note po kayo para mabalikan nyo yung mga lesson natin. We'll try. Kaya po hindi ako nakapagbigay kay Ate Beth, kahit kinukulit niya kahapon, bukod sa birthday ko, nagse-celebrate ako sa, anong pangalan nito? Yung kiddie laruan. Yung mga anak ko lang naman talagang Hindi po ako nagbigay at hindi ako nakapagbigay kasi po English siya. I'll try to translate, no? English kasi siya. Kaya itatranslate ko muna po. Mahirap kasing ibigay ng meron kayong module tapos ay in English pa, no? At least Taglish. Siguro itatranslate ko in Taglish, no? At saka din, mahirap din magbigay ng may module kayo. Minsan, nasa module na lang kayo nakatuon, hindi na kayo nakakapakinig. So, ano muna tayo? Pakinig, then module. Parang yung ginagawa sa atin, no po, makikinig ka muna, tapos saka yung module. Okay po, nandun na po kayo, John 14, verses 1 to 17. This is a story, this is a moment where Jesus asked, no, the disciples, so may statement si Jesus, kung saan ako pupunta, ay ipaggagaya ko kayo ng matitirhan, doon ay maraming bahay, mansyon, no? So, doon sinabi. Tapos sumagot itong may particular na tao, disipulo, tinatawag siyang the doubting disciple. Sino siya? Si Thomas. Nandiyan po nabasa nyo in John 14. Basa po kayo. Nagtanong siya, saan? Hindi namin alam. Ano yung daan? Saan ba papunta yan? Paano kami makakapunta dyan? Yan po yung sinasabi kanina ni Brother Anselmo, no? Saan yung daan dyan? No? Kaya sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At walang makakapunta sa akin maliban na dumaan sa akin. No? Yan yung sinabi ni Jesus. Bakit kaya hindi sinabi ni Jesus, I am one of the ways? Magkaiba po kasi siya. Bigyan natin ng pagkakaiba ha. Ang sabi ni Jesus, I am the way. That's option A. Option B, I am a way. A way. Option B, I am one of the ways. Option C. Ang sinabi po ni Jesus yung option A. Ba't kaya hindi yung option B? Bakit hindi kaya yung option C? Ano ba pinagkaiba nun in English? Si Brother Rex, alam. Siyempre, English yan eh. I am the way.
I am a way. I am one of the ways. Yung option A po kasi, parang sobrang directive niya. I am the way, I am the one. So, I am, yung option B po kasi, I'm a way, I am a way. So, parang marami. Okay. And the other one, I am one of the. So, contradict pa rin siya. So, kaya ginamit ni Jesus Christ yung I am the way because I am the only one. Okay. No other way other than me. Very good. Thank you. Pasado sa English. Pag po gumamit kasi tayo sa English ng the, ibig pong sabihin nun, particular. That's the dispenser. The dispenser that I'm talking is that. That's the dispenser. Yun yung particular na sinasabi kong dispenser. Particular. Specific. Malinaw po tayo doon. Pag sinabi kong go and get water from a dispenser, kahit anong dispenser dyan, basta kumuha ka ng tubig. Naget niyo po yon. Pero pag sinabi kong get a water from the dispenser, particular po. Get po natin yon. Ganon din po yung option C. Pag sinabi nating get a water from one of the dispensers, ibig sabihin maraming dispensers. Get po natin yon. Kaya po napakalinaw ng salita ng Diyos. I am the way. Wala pong ibang daan. Walang ibang daan patungo sa Ama kung hindi si Jesus. The manifested deity of God is through Jesus Christ. Manifested kasi bumaba po siya physically. No? Kaya nga, pag tinanong, si Jesus ba ay tao? Sabi mo tao, physically, bumaba. Yes, tao siya. Pero 100% din siyang Diyos. In other lesson po natin yung pag-uusapan. Now, balikan natin yung sinabi natin, okay lang naman yan. Pare-pareho naman yan na Diyos. Pare-pareho naman yan na relihiyon. Basta kung anong pinaniwalaan mo, sincerely believe in it, that's it. Basta kung ano yung meron ka, pinaniniwalaan mo, at sincero ka, sincerely believing in it, yun na yun. Pwede ba yun? Sincere naman ako sa pinaniniwalaan ko. Pwede po ba yun? Yung term sincere ako sa pinaniniwalaan ko. Pwede na ba yun? Pwede na yun, Brother Arn. Marami nga tayong Kristiyano, hindi nga sincere eh. Mas okay pa siya. Sincere siya. Pwede ba yun? Sincerely believing naman ako sa pinaniniwalaan ko. Masok lang po sa isipan ko yung verse na sa simula siya ang daan na ituro. Tapos sinasabi niya sa pangalawa, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Paggamit ng Bible, kailangan may pagtutuwid at pagtuturo. Sabi nga doon sa huli na tinuro natin, tuwaan niyo silang sumunod. Kung walang pagsunod, walang pagbabago. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you po. Tama naman po yun. So, pero sabi, sincerely believing naman ako eh. Diba? Siguro po hindi po siya okay kasi some of their beliefs like gumagawa naman, tumutulong naman ako. Gumagawa naman ako ng mabuti. Wala naman akong tawag dito, tinatapakang iba. Tinatapakang iba. So, parang yung mga mayayaman, nagdo-donate naman ako. But, yun nga, pag sa Bible kasi, lahat tayo makasalanan eh. Walang matuwid, wala ni isa. So, yun po talaga yung na talagang hindi po pwede na sincere ka lang. Kailangan yung understanding po talaga. Okay. Thank you. So napuntahan ni Kuya Rex, Brother Rex, yung
pangalawang word, no? Tama yun eh. Kahit sincere ka, ay may sasabihin po. Sorry. Ayaw naman kasing, pag gano'n, teacher, di ba? Pag maingay. Depende kasi talaga sa pinaniniwalaan. Correct. Yun yung pangalawang Sabi sa, word. may verse hindi ko lang makita sa sabi, there is a way, merong isang daan na akala ng tao ay tama, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Okay. That's in Proverbs, kung di ako nagkakamali. Tama po yan. Kaya natumbok po ni Ate Malu sa ni Brother Rex yung pangalawang word. No, there's no problem with the word sincere. The problem is what you are sincere at. Kasi sabi, I am sincerely believing. Walang problema dun sa sincere. Ang problema, you're believing in what? Na-get niyo po yung pinagkaiba? Sincere naman ako, pero mali naman yung pinaniniwalaan ko, still you are sincerely wrong. Illustration, sabi nung illustration dun sa book. Meron ka daw sakit, pneumonia. Tapos ang daming gamot. You're illiterate. Hindi ka sanay magbasa. Okay? Hindi ka magbasa. Tapos may nagsabi sa'yo, I sincerely believe this is the right medicine for you. Binigay sa'yo. No? Yung ininom mo pala ay pang indigestion. No? Namatay ka sa pneumonia. Pwede mo bang, sorry, I'm sincerely wrong. Hindi pwedeng sincere lang. Kailangan alam mo kung ano talaga yung pinaniniwalaan mo. Get po natin iyon. Hindi pwedeng at the end, nakapatay ka na, tapos sasabihin mo, I'm sincerely wrong. I'm sorry. Pwede ba yun? Buhay. Mga kapatid, kung tayo ay disipulo ng Diyos, sa totoo po, buhay yung mga susunod nating hahawakan. Hindi natin pwedeng sabihin, I'm sincerely wrong sa itinuro ko sa'yo. Hindi As much as possible, we need to teach carefully. We need to teach carefully. Get po natin yon? Sige, tanong muna po bago ako pumunta sa next point. May tanong po ba? Tanong. Tanong po. Apo. Okay lang po. Yung kanina pinag-usapan about doon, parang ang hirap papaniwalain yung isang tao na nandun sa maling pananaw, let's Katoliko nga, lahat naman tayo nanggaling dyan. Talagang mahirap. Kasi unang-una, yung mga tao na nandoroon, hindi rin nila kayang ipagtanggol paano sila naging Katoliko. Okay. Ako, dating Katoliko ako. Hindi ko alam paano ako naging Katoliko. Kaya kung mayroon ako nakakausap, hindi ko siya kayang ipagtanggol. Ngayon na lang ako nagkaganito dahil nakilala ko ang Panginoon. So, kaya ko na ipagtanggol ko anong meron ako. Kaya napakahalaga na ang isang nakakilala sa Panginoon, kilala niya yung kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya yung kanyang Diyos. Balik tayo sa pagiging Katoliko. Yung nagsasabing mga Katoliko sila, pag tinanong mo, dito na lang ako, dito na ako mamamatay. Pwede natin sabihin, mag-usap tayo, yung mga ganon. So pag nag-usap kayo at tinanong mo, paano ka naging Katoliko, hindi niya kayang paliwanag. Kaya sinasagot niya, kung saan ako nadapa, tama ba yun? Kung saan na lang ako nadapa, doon na lang ako. Tinapon ko na, sarado ko kanda. Ganun na lang sila. Kasi ang totoo, hindi nila kayang ipaliwanag. So, sa pagiging isang Kristiyano, disciple ng Panginoong Hesus, dapat iba tayo sa ganun. Kailangan meron tayong sariling masasabi kung bakit tumatayo tayo dito. Bawat isa sa atin, kung hindi natin kilala, wala tayong kakayanan na sila ayain kung saan tayo naroroon. Di ba? Kailangan matayuan natin yung tunay na pagkakilala natin sa Panginoon para natin sila mahikayat. Sabi niyo, hindi, mahirap. Sabi nila, pare-parehas naman kung alam natin kung paano tayo nakakilala at alam natin, kilala natin siya, magagawa natin yun. May wisdom naman kasi.
So, may mga strategy dyan. Like, sige, kung magkamukha tayo, bakit tayo magkahiwalay? Gusto mo bang malaman? Paano tayo dapat pag-usapan yan? May mga techniques naman. Kaya, yun lang pong, Brother Arnold, yung kinakailangan talaga kilala talaga. Okay po. Kaya thank you po, Brother Nelson. Nelson. May dagdag po ako. Yung pong sinabi ko kaninang verse, makikita po natin sa Kawikaan 14:12 and Kawikaan 16:25. May daan na tila matuwid sa isang tao. Daan. So parang yung sample ni Brother Arn kanina, may daan, ako ang daan, merong ibang daan. So sa panahon natin ngayon, ang daming sinasabi na kami yung daan. Pumasok ka dito, maliligtas ka. Di ba? Maraming ganyan. Ang dami. And this week, may binasa ako even sa Amerika at iba't ibang lugar. Ang dami rin palang way na hindi na sila naghahanap ng daan. As in, atheist na sila. Wala silang kinikilalang Diyos. So, and karamihan naman, even yung mga, may mga enlightenment, Illuminati, ganyan. Tingin nila, yung daan na nilalakaran nila is tama. Diba? Kasi ang daming way eh. Ang tingin ng tao, yung dinadaanan nila is tama. Pero sabi nga dito sa verse sa Kawikaan, may daan na tila matuwid. Parang tama, parang matuwid sa isang tao. Pero ang dulo daw nun ay kung nakita nyo, importante po itong verse na to. Ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Kapahamakan. Thank you po, Ate Malu. So, pag nilalim natin, maraming daan at isa dyan ay pag sabi, tila daan, maganda ay you can be saved by doing good. No? And that's another way na sinasabi, sino ba ang Diyos? Siya ay good man and teacher. Sabi po ng gospel. Siya naman ay good man and teacher. May mali ba? Na ang Diyos ay good man and teacher. Tama naman. Diba? Tama. Good man and a teacher. Pero kapag yun lang, yung hanggang dun lang, yung paniniwala nila, which yun yung pinaniniwalaan nila, that Jesus is a good man and a teacher, kapos. Pag hindi nila talaga sinabi na si Jesus ay Diyos, hindi nila pinaniwalaan, kakapos. Bakit? Sa una, walang mabuting tao. Walang mabuting tao. Malinaw ang salita ng Diyos. Kahit gaano ka pakabuti, maaaring mabuti ka in 1 week. Pero, sa mga susunod, mabuti pa rin ba? Nagbabago. Kaya yung kaninang illustration, nung tinanong ko yung mag-asawa, you know what? Kahit kilala mo, yung asawa mo, adobo, ang paborito niya, baka noon, adobo yung paborito niya. Sinigang pala. Umamin. Okay. Very good kasi sabi Peter, repentant. Diba? Okay. Yung tao nagbabago. No? Pag yung Diyos natin, katulad lang ng taong nagbabago, ang hirap maging Diyos nun. Na-imagine nyo ba pag ang Diyos natin, katulad nating tao? Moody. No? Lalo katulad ko. Pag moody, pag gusto ka niyang pagpapalain ka niya. Kapag depende sa mood niya. No? Pag ang Diyos tao, patay tayo. Patay po tayo pag yari tayo. Pag ang Diyos lang natin ay tao. No? Pangalawang point, pag titingnan nyo, pag sinabi, tao lang naman yung Diyos nyo. No? Kung ang Diyos ay tao lang, sa tingin ninyo, ako bilang tao, kung mayroong nag-crash yung plane namin, o kaya sa sinasakyan namin, ako si Jesus, alam mo, tao. Anong gagawin ko? Uunahin ko siya, uunahin ko sarili ko. Unahin ko yung sarili ko bilang tao. Pero hindi ganun si Jesus eh. Kaya kung tao si Jesus, walang maliligtas. Kasi ang tao, uunahin niya yung sarili niya.
Kaya nga ang sabi, meron bang tao na mag-aalay ng buhay niya para sa kaibigan niya? Meron ba? Well, kaibigan na yun, ha? Kaya po napakalinaw, sinasabi nga ni Ate Malu, kay Nelson, maraming daan, maraming konsepto, maraming ideya ang binibigay ang mundo, na binibigay ang mundo. Pero ano yung totoo? We need to go back. No, we need to go back. Hindi lang siya, ang Diyos ay hindi lang mabuting tao. Siya ay mabuting Diyos. Mabuti siya, pero hindi lang tao. No, hindi lang tao. Siya ay guro, yes. Pero hindi siya guro lang na tao. Siya ay dakilang guro. All-knowing. No, all-knowing. Wala siyang hindi alam. Kasi pag tao ang guro, pag guro siya, tas tao, marami din siyang di alam. No? Ma-share ko lang po. Nagkaroon kasi ako ng instances nung nasa Kuwait ako. May kaibigan ako na INC. So, they stand na talagang tao lang si Jesus Christ. By the grace of God na meron akong alam na sa Bible kasi nga, yun din yung dapat na alam natin. So, nung binigay ko sa kanya yung sa Pilipos 6-7, medyo kasi sinabi dito na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya. As na God, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, nagkatawan tao siya. So, kung wala tayong knowledge dun sa so madali tayong mahatak. Correct. Madali tayong makakahatak, and another way, sabi nga ni Nelson, hindi rin tayo makakahatak. Na-get niyo yun? No? Para sabi, yung sinabi ni Nelson, paano mo makukumbinsi ang isang tao sa pinaniniwalaan mo kung ikaw mismo hindi kumbinsido sa pinaniniwalaan mo? Mahirap yun. Hindi ka makakapagbenta ng isang produkto nang ikaw mismo hindi kumbinsido. Ikaw mismo, hindi mo man lang naranasan, masarap to. Paano naging masarap? Hindi basta masarap to. Hindi mo man lang masabi na, kasi may keso yan sa loob, ginamit ko dyan, diba? Alam mo, yung hibla, lahat nung karakteristik nung binibenta mo. Binibenta mo. The same thing, mga kapatid, lesson 1, lagpas na po tayong 1 hour. Itutuloy po natin. Lesson 1 pa rin tayo kasi basic ito ng discipleship. Ulitin ko, walang disipulo na hindi kilala kung sino yung sinusunod niya. No? Mahirap na sumusunod ka pala, yun yung sinasabi natin. Ang tawag doon ay blindly. Sumusunod ka, blind. Kasi yun ang sabi ng marami. Kasi yun yung ginagawa ng marami. Blindly. No. Kaya po, ang challenge, mga kapatid, kabataan ka man, nasa kalagitnaan ng edad, o ikaw ay nasa kinahapunan na ng edad, patuloy pong saliksikin ang Diyos. Bakit ko po sinabing, patapos na po ako dito, bakit kailangan saliksikin ang Diyos? Ang Diyos po ay hindi natin totally, malalaman na siyang siya. Bakit? Pag daw po nalaman mo na ang Diyos, totally, Diyos ka na. Saka patay ka na, Kaya hindi mo talaga mafafatom. Kaya po siya sinasaliksik araw-araw sa buhay na ito. Kinikilala sa buhay na ito. Kaya nga, ang ending nating lahat, know God and make God known to others. Hindi pwedeng magawa yung make God known to others kapag hindi pa ikaw mismo, you know God. Okay? Nagbubulungan sila. Buksan nyo na yan, tapos may posporo. Opo. Ay, welcome back po. Ngayon ko lang po kayo nakita. Opo. Ito, lang. Kaya pala pinatigil na yung kantang My Way. Di ba sabi, I did it my way. Kaya hindi tayo pwedeng gawin natin yung sarili, daanan yung sarili na nating daan.
Dahil kailangan natin sundin ang daan ni Lord. Di ba? Tahakin natin kung ano yung dinaanan ni Lord, yun din ang dapat natin daanan para hindi tayo madidisgrasya. So, hindi totoo yung I did it my way. Correct po kayo doon. Welcome back po. No? Totoo po yun. Bakit? Napakalinaw din po ng salita ng Diyos. Your ways are not my ways because your ways are very far from my ways. Your thoughts are not my thoughts dahil yung isipan mo hindi ko yan maaaro. Kaya nga, we really need to go back to the way of God. At marami pong ino-offer ang mundo na to. Kaya nga po dalawa yun eh. Isang makipot na daan at isang malapad na daan. Kasi po yun ang mundo. Ang dami niyang ino-offer. Ang daming option. Hanggang sa malito ka. Dapat tayo, hindi na tayo nalilito eh. Kaya lang, problema lang, marami pa rin Kristiyano, doon pa rin pumipihit sa malapad na daan. Kasi mahirap to eh. Mahirap to. Kaso ito ang daan. Ito ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang dulo nito buhay. Ito, ang dulo nito, kapahamakan, kamatayan. So mga kapatid, lesson 1, half pa lang po, tutuloy po natin yung lesson 1. Who do they say I am? Sino ba talaga yung Diyos mo? Sino ba talaga si Jesus? Because Jesus, siya yung sinusunod natin, we are disciples. Get po natin yon. Ito yung program. Bakit tayo nagkakaroon ng discipleship class? Again, build each other up. Kung meron mang nagpapatataga, nagpapalakasan, nagpapatalasan, tayo po yun. Get po natin yun, lalo yung mga kabataan natin. Kailangan natin niyang patalasin. Kailangan natin niyang i-build up. Kailangan natin niyang, I'm sorry particularly sa inyo kasi kayo yung medyo madaling masway. No? Pero hindi din ibig sabihin na kayo lang yon. Sometimes kami ding matatanda, natamad, mag-aral. Totoo naman po yun, aminin natin mga matatanda. No? Dahil sa katamaran nating mag-aral ng salita ng Diyos, pag may narinig din tayo, nasasway din tayo. Aminin din natin, baka nga may mga kabataan na mas may alam pa. No? Take it as a challenge, mga katandaan. Baka may mga kabataan, we don't put them down. Sa totoo, baka may alam pa sila sa atin. Baka nga mas kaya pa nilang ipagtanggol yung faith kumpara sa atin. No? And syempre, yung mga matatanda din po, sabi ay, you need to guide us. No? You need to guide us. Okay po? Last po. Sige po. Kasi na, kanina yung sabi niya, bakit sinabi niya, ako yung daan. Sa binasa natin sa John 14, verse 1 up to hanggang dumating ang verse, hanggang dumating sa 6. 7. Or 6, yung ako ang daan. 14:6 yan eh. Doon po yung nakasaad na mababasa natin, nanggaling na siya doon sa langit. Yes. Kaya niya sinasabi, ako ang daan. Yes. Kahit sino sa atin, hindi po pwede natin sabihin, maganda doon. Hindi ka pa nakakarating. Correct. Si Jesus, sinabi yon dahil nanggaling na siya doon. At ang katunayan, sabi niya, doon, marami nga doon tahanan eh. No? Pagbalik ko doon, ipaghahanda ko kayo. At pagparito dito, sasama ko kayo. Kaya si Jesus, confident, na sabihin, ako yung daan. Nanggaling na ako doon eh. Wala nang ibang daan, ako lang. Kaya, yun lang po yun. Okay po. Thank you po for that additional information. Tanong po? Okay, Christian. Since po na-open yung tungkol po sa ibang sect at denomination, tanong ko lang po. Since we are believing Bible believing Christians and we are saved by grace, ang tanong ko lang po, paano po nasa-save yung mga nasa labas ng sekta natin? Or masasabi natin yung mga hindi born again, paano sila nasa-save? Or they have chance ba para maligtas? At ano po ba yung mga paraan para maligtas sila? Kasi mali po yung paraan nila, di ba? So, paano po sila naliligtas? Sinagot mo na. Ayun nga po yun. Di ba, suggestion, ang ko lang po,
Kasi sabi ng iba, hindi sila naliligtas kasi kahit nasa Katoliko, mali yung pananiwala nila. Actually, pwede po sila maligtas. Kasi po ang nagliligtas po, sabi ko nga po, saving faith ng Lord. So ang Lord po ang magliligtas. So ang Diyos pa rin po ang magliligtas kung sino yung liligtas niya, whether ano man po yung pinaniniwalaan niya. Pero malalaman natin na sila iligtas kung magbabago sila ng paniniwala at pananampalataya. Yun po. Correct. Kaya po yun yung next part nito eh. It's not about the religion. No? Yun yung next part nung who they say I am. Ang tanong na yun ay actually, ano ba sabi nila? Ano ba relihiyon natin? Hindi yun eh. Ang tinatanong, who they say I am. Ano ba relasyon natin? Kaya nung nakasagot si Peter, relasyon yun eh. It's not about religion. Yung mga sumagot, sabi po nila ganito. They're just talking about religion. Ito Judaism, ito Hinduism, ito ganito. Hindi eh. Relationship. Kaya yun yung next part. No? Kaya si Christian, yung tanong mo Christian, sinagot mo din na by the grace, no? Walang pwedeng magsabi na, eto lang, no? Maliliko tayo pag nagsabi tayong eto lang or ayun lang. Po. Noong unang church, iglesia, ang tawag sa kanila ng mga mauusig nila, the way. Ngayon may programa si Daniel Razon, dating daan. Ang iglesia ni Cristo, tamang daan. Si Jesus ang tanging daan. Hindi niyo po nabanggit yung dating daan. Okay. Tama po yun, no? Yes po. Patotoo po ako sa totoong buhay. Hindi ko magagawa ang magpatawad kung hindi ko naranasan. Nakulong po ako na 11 taon at 7 buwan sa kulungan, wala akong kasalanan. Pero magagawa mo ang patawad pag kilala mo ang Diyos. Kasi pag sarili natin at tinitingnan natin, hindi natin siya mapapatawad. Sabi ng kasabihan, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kung buhay ang kinuha niya, buhay ang kukunin ko din kapalit. Pero sa Diyos, hindi. Ibinigay mismo niya ang kanyang buhay para tayo maligtas. Yun po ang maganda natin i-share sa kanila. Walang makaliligtas sino man sa atin kundi natin kikilalanin ng Diyos na ating Panginoon at ikapagligtas. At kung hindi tayo susunod sa kanyang salita, wala tayong kwenta sa kanya. Ang may halaga, yung pera na nasa puso mo ang Diyos. Kasi sabi sa kanta, anumang kayamanan dito sa mundo ay baliwala. Anumang kalangyaan. Kung wala si Jesucristo sa iyong buhay, para ka isang tupang ligaw. Amen. Ganda po nung huli niyang sinabi, no? Tupang ligaw. Tupang ligaw ay hindi alam ang boses. Hindi alam ang boses ng Diyos, ni Jesus. Kaya nga sabi, di ba, yung mga tupa ko, alam nila yung boses ko, yung pamamaraan ko. So, lastly, for me, dahil si Tibet ay nahirapan na, in Acts 17, sabi po doon, kung makikita, basahin niyo po, Acts 17. Si Paul po ay pumunta sa isang lugar, nag-mission siya in Athens. Tapos, doon po sa lugar na yon, ang dami pong Diyos-Diyosan. Tapos may naka-inscribe. May naka-inscribe po sa isang Diyos, sa Diyos-Diyosan doon. Sabi, to the unknown God. Mga kapatid, kaya po ang tagal ni Paul doon. Tapos talagang boldly nag-preach siya. Binugbog niya talaga. Paano niyo sinasabi? Paano kayo sumasamba sa isang unknown God? Paano niyo sinasabing God yan? Hindi niyo alam. In Acts 17, grabe po yung Athens na yon. Kasi iba-iba po Diyos nila. Pag may sakit sa tiyan, iba Diyos nila. Pag may sakit sa puso, iba pa Diyos. Pag fertility, iba Diyos. Ganun po, ang Diyos natin is our all in all. Siya lahat. Wala tayong tatawagan pag masakit ulo. Diyos ng ganito. Pag masakit ang lalamunan, Diyos ng... Hindi Ang Diyos natin, siya yung Diyos na iisa. Kaya sabi ni Paul doon in Acts 17, paano kayong sumasamba to the unknown God? At yan po yung lesson 1 na gusto nating sabihin. Baka mamaya, katulad din po tayo ng mga tao in Athens na sumasamba tayo pero unknown pala. Baka unknown. Hindi natin kilala yung sinasamba natin. And that's blind. No? Blind obedience. That's blind
following, pagsunod. Okay po? Kung wala na po kayong magpe-pray ba ako? Anong program? Aba? Sige, let's seal in prayer. Father, we seal in prayer the lesson 1, half of the lesson 1. God, thank you for enlightening us. And Lord, yung daan na yon ay daan na may liwanag. Yung daan na yon ay daan na may buhay. Yung daan na yon, Lord, hindi madali. Masikip, matrabaho, kailangan maingat yung paglakad namin. Ang dalangin ko po sa bawat isa sa amin, Lord God, personal, yung pagkakilala namin, it will always be personal. So ang dalangin ko po, every time na mauupo kami, starting today, in the next Sundays of discipleship program and class, ang dalangin ko po, God, hindi lang kami mauupo dito at makikinig ng parang tinangay ng hangin lahat ng pinag-usapan namin. But God, let every Sunday, let every discipleship class be a building up class. Let it be a refining class. Let it be a correcting class. Let it be a class where, God, our minds, our hearts ay aasenso, lalago, lalawak para sa kapurihan mo. God, para sa kapurihan mo. Yung kapurihan na maipagtatanggol ka namin, but actually, hindi ka namin dapat ipagtanggol. Yung matatayuan ka namin, yung maipaglalaban namin yung relasyon namin kasi kilala ka namin. Thank you, God. Bless each one of us. Let glory be back to you because it fits you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.